pag-uusapan natin ang retirement at kung paano ito paghandaan. Nasaan ka ba ngayon sa iyong financial life? Panoorin natin ito. Ang financial life ay nahahati sa 4 na yugto. Ang startup phase kung saan ang pinanggalingan ng iyong income ay sahod at komisyon. Ang build-up phase kung saan meron kang assets at investments na lumili ka ng passive income na 20% ng kabuuan mong kita. At bahagi nito ay pinagkukunan mo ng panggastos para sa iyong pangangailangan. Ang asset allocation phase kung saan ang iyong assets at investment ay lumili ka ng 30 hanggang 60% ng iyong total income at pinopondohan ang 50% ng iyong pangangailangan. At panghuli ang retirement phase kung saan wala ka ng active income at ang lahat ng pondo para sa iyong panggastos ay mula sa iyong passive income. At para po talakayin ito kung mabuti, at panawin po natin ngayon sa araw na ito, Mr. Armand Benco, Executive Director ng Colayco Financial Education. Welcome back po sa Serbisyo All Access. Yes, maraming salamat at good morning sa lahat ng tagapanood natin. Okay, Armand, start tayo dito. Ano ang mga unang dapat gawin at isipin sa paghahanda para sa retirement? Well, katulad ng unang sinabi, may 4 na yugto ang ating buhay pinansyal. At yung talagang, siguro kung merong paghahandaan ng lahat, yung iba kasi hindi na pinaghahandaan yung college education ng mga anak. Katulad ko, yung mga anak ko tapos na. So hindi ko na iniisip yung college fund. But everyone who is working is thinking, planning, preparing for retirement. Pero ano ba yung retirement? Yung retirement, hindi naman siya ibig sabihin you will retire from life. You will only retire from working, reporting 8 to 5 every day. Pero tuloy-tuloy pa rin ang buhay. The good news, and sabi ng iba, hindi masyadong good news, humahaba ang buhay. Life expectancy now, salamat sa technology, development sa medisina, humahaba ang buhay. So either mahaba ang kalbaryo o mahaba yung blissful life, di ba? So good news and bad news yan, yung humahaba ang buhay. Pangatlo, ang retirement, gusto mo meron kang some form of self-dependency. Di ba? Yung mga madrama, malungkot na storya na kung kailan tumanda, pagkatapos magtrabaho ng 3-4 na dekada, saka pa parang walang matitirhan, parang nakikitira, nakikiusap sa mga kamag-anak, sa anak, kung sinong kukup-kup sa kanila. Kaya a retiree, ang pinaka-concern niya, self-dependency / yung replacement income. Yung dating sanay kang big shot ka or you feel very valuable dahil kumikita ka every 15 and 30. Ngayon suddenly wala at mag-isa ka. Siyempre doon din yung panahon na hindi mo naman laging kasama yung katuwang mo sa buhay. Pag namatay, so pag mag-isa ka, talagang you really feel alone. Kaya kailangan talagang paghandaan yung retirement. Alam mo, Armand, tama ka, no? Whether you like it or not, ang mga opisina, mga korporasyon, pag edad mo ng 60, talagang bira ka na makapag-apply sa ibang trabaho, no? Yes. Unless sarili mong negosyo, no? Pag magninegosyo ka naman, ay mas matindi yung pressure dyan, no? Kung edad ka na ng 60, para kumita ka ng kumita at mag-business ka. Tama yan. So, importante na may ipon ka talaga, no? So how do you suggest, Armand, how should a person plan for their retirement? Well, una merong 5 aspeto para para matahi-tahi natin and we get every aspect of our preparation in our retirement life seamless, no? Una yung pagiging financially independent. It's a big word, di ba? Yan yung isang concern ng retiree. Second, good health. Dapat yan yung para hindi ka lagi nagkakasakit. right. Butas ang bulsa mo pag lagi ka nasa hospital, no? Pangatlo, na related din sa personal finances, yung 3 R. Nung dati, nung lumalaki tayo, ang 3 R yung reading, writing, arithmetic. Diba? Pero itong 3 R, pag retirement ka, gusto mo ng respect, recognition, and reason. Diba? Recognition, yung kinikilala ka pa, baka sana pasalamatan ka pag bumalik ka doon sa dating opisina mo, nire-recognize ka, ito ang nagpalaki ng kumpanya, ito ang yan. Reason, may dahilan pa para mabuhay ka, gumising ka araw-araw. And respect, yung ginagalang ka pa naman, hindi naman yung inaalipusta ka na ng mga kabataan pag lumabas ka ng bahay nyo, doon sa barangay mo. So, miski na akala natin walang kinalaman sa pera yan, concern na concern yan kapag ikaw nasa retirement phase na. Pang-apat, yung you're able to do
what you were not able to do before. Like yeah, your traveling. hobbies, traveling. Traveling. Diba? O, ngayon, hindi ka na naghihintay ng long weekend. Talagang the whole long year kang Long year. Sir, mas libre. magastos yun, di ba? Oh, pero still, it's a concern ng retiree. Panglima, syempre, something spiritual. Filipinos as we are. Yan yung 5. Tungkol sa kaperahan, tungkol sa kalusugan, tungkol sa pagtingin sa atin ng tao, respect, recognition, and reason. Pang-4, yung magagawa natin at mapupuntahan natin yung gusto natin gawin. At yung pang-5, something spiritual. Doon sa pera, doon sa 4, pwedeng ikaw sa sarili mo yun na paghandaan mo ngayon. Bakit ko sinasabing paghandaan mo ngayon? Pag ikaw palapit na ng retirement, para hindi masyadong magastos ang retirement phase mo, siguraduhin mong you rebuild relationship sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, yung mga dati mong inaaway. Kasi retired ka na Baka wala ka ng ibang tatakbuhan. Wala ka ng tatakbuhan na SSS, PhilHealth, yung mga ganon, di ba? So kaibigan at kamag-anak, kaya kailangan you rebuild relationship. Makakatulong yan doon sa respect, recognition, and reason. Pero tungkol doon sa pera, kung ano yung dapat niyang paghandaan, 5. Number 1, kailan ka ba magre-retire? Sabi ng mga kabataan ngayon, parang ang tataban nila, Sir Gani. Kailan mo gusto mag-retire? Sabi, tanong ko sa anak ko, 35 to 40. Sabi ko, ako ba naman mag-retire? Pero sabi niya, 15 years na yon to 20 years. So may punto naman, di ba, na 2 dekada ka nagtrabaho. Sabi niya, magpapaalipin daw siya ng 2 dekada. So alamin kung kailan. Pangalawa, alamin kung magkano. Ang maganda sa magkano. Ano ibig mong sabihin na magkano? Magkano ang gagastusin? Magkano ang kakailanganin mo for How much retirement? Magkano maipon mo on that Or how much, age? ano yan? Is it how much iipunin mo? Is it, or Correct. how much ang expected, expenses? Una, How do you hindi sa determine? pagbabati ko sa pamahalaan kasi kailangan din yung member ng SSS. Kasi karamihan empleyo ng pribado. There are only 1.6 million working in the government and there are 30 million working in the private sector. So umaasa tayo karamihan sa SSS. Kung ikaw sumasweldo sa SSS, bago nitong programa nag-compute ako konti, kung ikaw sumasweldo ng 16,000 every month, at mga 12 taon ka nagko-contribute sa SSS, pinakamataas na ang 6,000 monthly pension. So, ibig sabihin yung monthly pension mo kulang. Sumasweldo ka ng 16,000, ang monthly pension mo 4,000 to 6,000 Napakaliit pesos. para Napakaliit. sa So, sana huwag niyo pong sarili mo isipin na hindi ko iniisip ang retirement dahil meron naman akong SSS, dahil it will not be enough. So, kung ikaw nagpaplano for your retirement at ikaw ay sumasweldo or gusto mo ng 30,000 pesos every month. At Matatanggap mo pa rin even after retirement. Yes. If that's what you aim for. Oo, parang katulad ng sinabi ko kanina, gusto mo kasi sa larangan ng pera kapag retired ka, meron kang replacement income. May income Wala ka ng kahit ATM papaano. Wala ka ng ATM payroll, pero meron ka pa rin gastusin. Pero magre-retire ka 2 dekada mula ngayon, 20 years from now. Yung 30,000 pesos na kailangan mo ngayon, hindi na 30,000 pesos yun 20 years from now. Dahil So, may inflation. Dahil may inflation, tumataas ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. So ang tanong dyan, Arman, ngayon, ano ang retirement fund at paano bumuo nito? Ito na yung pondong gugugulin mo Yes. pag retired ka na no? Yes. Paano ka kukuha? Paano mo ipiprepare yung retirement fund na yan? So you've started with, do you determine when? When you And determine then how much. How much? Doon sa how much, yung 30,000 ngayon, 20 years from now, kung 20 years ka bago mag-retire, is 80,000, Sir Gani. Really? Ang 30,000, 80,000. 80,000 siya in 20 years? Kung merong Talaga? pagtaas ng presyo ng bilihin na 5% per Okay. year, yung 80,000 mo 20 years from now, Oo. kakailanganin mo yung kakailanganin mo na 30,000 pesos 20 years from now is 80,000 pesos. 80,000. Kung ano ang mabibili ng 80,000 pesos 20 years from now, Pareho ay lang. katumbas lang ng nabibili ng 30,000 pesos ngayon. ngayon. Okay. So 80,000 pesos a month
yun yung magiging how much na tanong. Na If every month mo. Na monthly na parang, how No, much you should aim for. Funding mo. Funding, 80,000 pesos a month times 12 months in a year. Doon sa 80,000. mga nakakalimot na meron 12 months in a year. Okay. 960,000 yon sa isang taon. 960,000. Almost a Okay. million. Ha? Paano mo Almost a itatabi? billion. Paano mo Yan. itatabi yun? Yan. Paano natin lilikumin? Yeah. Mathematically, kung meron kang naiipon na 25,000 pesos a year, a year, Naipon ito a year. a year. So mga 2,083 pesos a month yun. Yes. 2,000. Siguro, pwede ko na sagutin yung 83 pesos. Pero 2,083 pesos a month or 25,000 pesos a year, kung marunong kang magpalago, sabi ni Sir Gani, masyadong mataas ang risk ko sa pagnenegosyo, totoo yun. Yung iba, yun ang pamamaraan. Yung iba, marunong mag-invest. Kung marunong kang mag-invest at lumago yung investment mo ng 20% per year, yung 25,000 pesos mo ngayon taon, 20 years from now, is equal to 960,000 yung kailangan mo. So, Okay. ibig sabihin, every year, starting today or starting this year, mag-ipon ka ng 25,000 pesos every year or 2,000 pesos every month, matuto ka mag-invest. Starting on the 20th year, meron kang 960,000 na kinukuha. Hindi ka nagtatrabaho. Parang hindi mabigat, ano? Sa Parang hindi mabigat. 25,000 a year and 2,000 plus a month. Oo, dahil 25,000 a year divided by 12 months is about 2,000 pesos. But that is if you are able to find a good investment that gives you a return of 20%. Yes. Oo. Yun naman ang katulad ng sinasabi ni Sir Gani, sa investment, walang siguradong investment. Lalo na namang matatakot yung mga naghahanda ng retirement. Paano yun eh? Una, nakwenta natin dahil eksakto ang mathematics. 2,000, mapalago mo ng 20% a year. After 20 years is 960,000. Tama kayo, ma'am. Saan yung mga investment na yon? Ang magandang balita, yung lagi natin binabalita dito sa CNN Philippines, improving investment climate in the country. Pero sabi ng mga aktivista sa kalye, yung mga mayayaman lang yung mayaman, yung mahirap lalong umihirap. Siguro yung mayaman alam nila kung saan nalalagay yung investment. Yun yung improving investment climate in the Philippines. There are now opportunities available to all of us, to those who want to save 2,000 pesos every month and have a good, legit chance of growing their money at 20% compounded per year. Meron. Sir, iniintindi ko, no? Yung sabi mo, mag-ipon ka ng 2,000 o 2,000 a month, ano ho? Pwedeng manggaling yung sa sweldo mo ngayon. Yes. Pwedeng itabi mo yon. Paano mo siya ilalagay sa investment na hindi malulugi yung 2,000 yon o pwedeng mag-multiply pa? Correct, O dumoble pa yon na baka next year wala kang trabaho and then nakuha mo na yung 2,000 a month sa pag nagdoble siya for the next year. Yes. Una, mahirap pag dumoble ang isang investment on a regular, constant basis, consistent, dumodoble every year. Pero kung meron ka ng malinaw na target, 2,000 pesos every month, 960,000 after 20 years. Yes. Every year yun, meron ka 960,000. Then, yung walang kasiguraduhan ng investment, wala kasing siguradong investment, yung walang kasiguraduhan niya may work well for you or not so well for you. Parang yung sinabi mo, Sir Gani, pwedeng ma-meet mo yung 960,000 or pwedeng hindi. Anong ibig sabihin? For that year, hindi 960,000 ang kinita o inabot ng pera mo. Baka 800,000 lang o 700,000 lang. Pero ang naging puhunan mo naman 25,000 lang. So siguro naman hindi sasama ang loob mo. Or parang sinasabi ni Sir Gani on the optimistic side, paano kung hindi lang 20%? Paano kung 23%? Edi 1,100,000 na yun. So anong mga iba't ibang mga paraan? Paano mapalaki ang income at maparami yung mga benefits that you would receive? So since yun nga hindi walang kasiguraduhan, pero what would you suggest para at least yung risk ay malower and we are able to reach our goal? Yung 20 years to retire, the mere fact meron siyang timeline or investment horizon na 20 years, yun ang pinaka-advantage niya. Sinabi natin walang siguradong investment. Ang panlaban doon or panabla doon, sabi nila sa Tagalog, yung mahabang panahon. Kaya
kung sana kakaunti ang ganoon, 60 na kayo at magre-retire kayo ng 65 at ngayon pa lang kayo nag-iisip ng retirement, medyo mas papasok ka sa mas delikado kasi maikling panahon. Yung mga anak ko na 20 anyos, pinipilit ko na pag-isipan ng retirement, 20 years meron sila, malaki ang tsansa nila. Ngayon, hindi na, kasi ang Why is panlaban mo sa risk is panahon. Why? Ano ang what do you get if you have more time? For example, when you invest your 2,000 pesos a month or 25,000 pesos a year at nag-invest ka dito sa mga available sa karamihan, mutual funds, stock market, sabi nila dito sa Pilipinas, ang kagandahan at kapangitan ng investment pareho. Katulad sa stock market, ang ganda sa stock market kasi paano ka magkakamali pumili sa mga kumpanya doon sa stock market, yan yung mga kumpanyang 2-3 dekada na nandyan, na alam natin, hindi malulugi, hindi magsasara, nakikita natin, tuloy-tuloy na lumalago. Yung kumpanya na nag-distribute ng kuryente, malulugi ba yun? Pag hindi tayo nagbayad, puputulan tayo kaya obligado tayong magbayad. So tuloy-tuloy sila na mabubuhay. Kaya sabi nung iba, maganda sa stock market natin dahil parang kaunti ang room for improvement, for failure. Dahil yung mga malalaking kumpanya nandyan Sabi naman ng mga iba, ay pangit sa stock market natin kasi kakaunti. Hindi katulad sa ibang bansa, marami kang pwedeng tayaan. Okay. So, yung kung saan, bakit panahon ang kakampi natin? Kasi hindi naman taon-taon ang isang kumpanya kikita o lalago ng 20%, 30%. Merong maliit, merong mataas, merong pagkalugi sa isang taon. Pero hindi sabihin magsasara siya kasi meron na siyang pondo noong nakaraang taon at meron siyang mga plano sa mga hinaharap. So panahon ang magbibigay sa iyo ng mas malaking tsansa na kumita at pamaraan para bumaba yung risko. Okay, balikan ko lang itong binabanggit mo kanina sa savings kasi tinitingnan ko yung 2,000 na hindi ka dapat bumaba doon At what age to? Nung 30 years old ka, maaaring kumikita ka ng mga 30,000 o 25,000 Ngayon, kung 50 ka naman, baka marami ka ng mga commission, baka kumikita ka ng more than 50,000. Yes. O, di ba? Mas lumalaki yung computation mo. Pwede ba yon? Ito ang tanong ngayon. Paano mo siya isusustain na dapat sa loob ng isang buwan hindi ka bababa ng 2,000? Savings ito, bukod pa sa ini-invest mo. Meron bang mga computation din yan? Yung mga not a computation anymore but yung ating pananaw kung paano natin bubunuin yung 25,000. Paano? 25,000 pesos a year. Sabi natin, gusto kasi natin mapalitan natin yung sinusweldo natin ngayon na 30,000 pesos a month. Ang sabi natin, 25,000 pesos a year. So ngayon, dahil bare months na, inaasahan na natin yung 13th month. Kung maswerte-swerte ka, may 14th month ka, 15th month. Itabi ko lang pala yung 13th month ko diba? Yung 13th month ko lang pala, yung bonus na makukuha ko, wag ko lang lustayin lahat sa Pasko. Daming sale. Oo. Yes, kaya walang computation, tama ka Sir Gani, sa hirap at dali nung tao na magdidesisyon na, teka muna, kasi kung napakahirap niyan para sa bata, dun sa 25 anyos, 13th month tatabi ko para gagastusin ko 20 years from now. Yun, mabigat. Pero sa atin na 32 na, sabi mo, ngayon, 32 na tayo, iniisip na natin ang retirement. Hindi. Pero di ba ito, kailan ba dapat mag-isip ng retirement? Pero mamaya, isasagot yan ang ating bisita. Dumako muna tayo sa updates kasama si Rowana Hamir. Rowana? Nagbabalik po ang serbisyo All Access. Ito po ang public service program ng CNN Philippines. Napapakinggan din po tayo sa mga RPN radio station sa bansa, dyan sa DYKC Cebu at sa DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro at sa DXKS Surigao City. Okay, balikan na natin ang ating talakayan tungkol sa paghahanda sa retirement. Kasama pa rin po natin si Mr. Armand Benco, Executive Director ng Colayco Financial Education. So, Armand, yung just one question, kailan ba dapat mag-umpisa na mag-isip tungkol sa retirement? Dapat mag-umpisa yan talaga on your first day working. I can remember yung first day na nagtrabaho yung dalawa kong anak.
hinatid ko pa sila, parang excited na ama na hinahatid yung anak sa kindergarten. Ganun ko rin sila hinatid at pareho kaming excited. Pinaalala ko sa kanila na yung excitement nila sa pagpasok sa trabaho, sana makuha nila lagi yun. Sabi niya, hindi, masipag ako, Papa. Sabi ko sa kanila, hindi, kasi the moment mahirapan ka na umuwi, nakaranas ka na ng traffic, ng baha, napagalitan ka na ng boss mo, darating ang panahon, mapapansin mo, ilang taon ka na nagtatrabaho, baka dekada na, tatama rin ka ng pumasok. Tapos pinaalala ko rin, yung unang araw na hinatid ko sila sa trabaho, na isipin mo rin yung retirement. Siyempre, para sa 20 anyos na mag-uumpisa pa lang first day in the job, siyempre para sa kanya parang out of whack yung pag-isip ng retirement kung first day in the job ko. Sabi ko, medyo isipin mo na ngayon, anak, dahil yun yung kagandahan at kapangitan sa panahon ngayon. Kagandahan dahil ang bilis ng pagbabago. Pwede kang ma-promote agad, makalipat sa ibang trabaho, or mawalan bigla ng trabaho. So, dapat naghahanda tayo. Maganda kung laging in the improvement or betterment. Dati, maliit na studio lang tayo. Ngayon, malaki na. Ngayon, international na. Sana kung laging ganito, paano kung merong sitwasyon na hindi natin kontrolado na kailangan mong pag-isipan. Of course, para sa mga kabataan, medyo challenge yan. Kaya kailangan constant, regular reminding na pag-isipan yan. So ngayon, pinag-iisipan talaga namin ni Amilin sa edad namin 25 years old. Sa Kaya industriya. matanda sa akin si Gani ng Mas 2 years. matanda ako ng 3 years sa industriya. So, pag 20 years old, pag-iisipan mo na, kasi- so pagdating mo ng 30, pinag-iisipan mo na lalo. Yes. At kung ikaw naman 50 years old, yung mga nanonood, mga ganun marami sa atin ngayon, 50 talagang, compulsory ka na? And if you Very start much. ba when you're younger, let's say at 20, mas mura ba ang investment output mo kaysa somebody who will start at 50? Most definitely. Baka in the hundreds lang yung kinocompute nating 2,000 pesos. Yung nasa 20 to 30 years old or 20 to 29 years old, miski na 20 to 35 years old, most definitely compared doon sa actual na sinusweldo nila, miski na from minimum wage to the salary range at that age, kayang-kaya nila yung required monthly savings. Kapag 36 to 45 ka, medyo challenging na. Yun, yun. Di ba? Talagang napapaisip ka. Magkano? 2,000 pa rin a month yan? Hindi na, mga nasa 3,000 3,000 pesos. So baka mas month yan. mataas naman siyempre sweldo mo, hindi lang 30,000. Yes. May mga sideline ka pa, may mga correct, commission ka, Kasi sama mo na yung mga 13-month bonus mo. Kasi nasa peak ka pa rin ng career mo noon 35 to 45. 45. Kapag Lagpas ka ng 45. 45, okay pa rin hanggang 55 years old kasi mandatory retirement naman sa atin 65. Okay. 65 sa mga pribadong kumpanya. So, after 55, yan yung hindi lang challenging ang makikita mong required saving. Almost numerically parang impossible. Kasi halimbawa sumisweldo ka ng 100,000. Pag kinompute natin ulit, katulad kung paano natin kinompute earlier, baka mga 60,000 pesos a month na. Miski na sumisweldo ka ng 100,000 a month, ang kailangan mo nang ipunin mahigit kalahati ng sinusweldo mo. For the next 10 years? For the next 10 years. So, iisip ka ngayon ng baka mamaya, hindi ko na kaya to dahil meron ka ng nakasanayan na lifestyle. So, as you grow older, it becomes more challenging. It seems impossible, pero it's not. Why is it not impossible? Kasi yung katulad ng una pa nating tanong na hindi ko na kumpleto pa, alamin kung kailan, alamin kung magkano, tapos alamin kung saan ka mag-a-adjust sa iyong gastusin. Sa pag-adjust sa gastusin, meron kang pwedeng tanggalin, meron kang pwedeng bawasan. Hindi naman lahat tatanggalin Kunwari yung pagbisita-bisita doon sa mamahaling coffee shop. Kung araw-araw mo ginagawa yun, baka hindi na araw-araw, baka once a week na lang. Binawasan mo lang. Meron ka rin mga gastusin na talagang tatanggalin mo talaga. Bakit ko sinabing not impossible? Kasi wala namang nagdidikta o batas kung paano tayo gagastos. So, ikaw pa rin ang magdidesisyon kung paano mo gagastusin yung pera mo. Okay. So, yun, may possible pa. Habang nagko-compute pa ho kayo dyan, meron muna tayong dagdag kaalaman. Alam niyo ba na sangayon sa RA 7641 o New Retirement Law, pwede nang magretiro ang isang empleyado na 60 years old at nakapagsilbi ng 5 taon sa kasalukuyan niyang employer. 65 years old naman ang compulsory retirement age. Ang
Ang empleyado na nagretiro ay dapat makatanggap ng retirement pay na katumbas ng hindi bababa sa kalahati ng buwan ng sahod para sa bawat taon ng kanyang serbisyo. Ang pagkwenta ng kalahati ng buwan ng sahod ay 15 days plus kalahati ng 13th month pay at cash equivalent ng hindi hihigit sa 5 araw na service incentive leave. Tama ba yun, Sir Arman? Yes, I also double-check that law, though I'm not a lawyer. Pero sana nahuli nyo yung importanteng sinabi doon sa batas. Kalahati iyong sinasahod ang obligasyon ng employer kapag ikaw ay magre-retiro. Kapag ikaw 60 years old at 5 years nang nakakapagsilbi doon sa employer mo na yon. Obligado yung employer na minimum na ibibigay niya ayon sa batas, at kung masunurin yung employer mo, minimum nga lang din ang binigay, kalahating buwan lang ng iyong sahod ang ibibigay niya. Per year, no? No, ma'am. Per month. Per month, per month. Equal to half month And then number of years. times number of years. Oo. So hindi sasapat yun. Dahil kalahati lang for every year of service. So kung sumisweldo ka ng 20,000, 10,000 times 5 years, 50,000 lang ang bibigay sa yung retirement. 65 years old, sabi nila, ang Pilipino ngayon hanggang 77 mabubuhay. So yun yung sinabi mo kanina na, of course, if your lifespan will increase, Yes. i-increase din yung gagastos Kaya ayaw mo namang magmadali, 'di ba, sa buhay. So gusto mo nga mas mahabang buhay. Pero balik ako dun sa pinaghahandaan ng retiree tungkol sa pera, tungkol sa kalusugan, tungkol sa pakikipagkapwa-tao, tungkol sa gusto nga magawa yung mga hindi nga nagawa noon, at yung something spiritual. Yun sa ano pa lang kalusugan, ang laking hindi naman dagok, ang laki na ng porsyento noong kakainin ng iyong pang-araw-araw na gastusin. Yung retiree, sabi nila, pag-retire ka, mas maliit na gastos mo kasi baka tapos na yung mga bata mag-aral, baka tapos mo nang bayaran yung bahay, pero meron mga nadagdag na ibang gastos. Vitamins, maintenance, di ba? Yung dance instructor. Kaya you say na kailangan alagaan din yung health. Alagaan yung health. Kasi yan yung major, yan ang gastusin na ayaw natin. Yung bahay, gastusin na gusto natin yun dahil gusto natin magkaroon ng bahay. Pero tayo, maghanda para sa, kung tayo ma-hospital o magkakasakit, medyo mahirap para sa Pilipino yun. Yung sige, something morbid. Salin natin sa ating talakay. Tutok sa atin na nanonood ang buong staff ng Phoenician Diagnostic and Medical Clinic sa panguna ni Dr. Arnel and Jen David. Mag-asawang doktor ito. Sina Ira, Lane, Ann, Joseph, Sol at Rainier ng Phoenician Diagnostic Medical Clinic dyan sa Caloocan City. Maraming salamat po sa panonood at pagtutok sa ating programa. Ito naman, pakinggan natin ang tanong ni Jason Contreras na isang OFW. Go ahead, Jason. Pag nag-redeem po ako, kanino po ako pwedeng humingi ng tulong para magnegosyo? Pag nag-redeem po ako, kanino... Okay. Yes. Gusto niya pang ulitin para i-emphasize. Kanino? Ito kasakak, nanonood yung tokayo ko si Armando Boots Bertolome. Siya yung franchising guru dito sa Pilipinas. Isang madali, magaan, pero walang sigurado pa rin na pagpasok sa pagnenegosyo yung tinatawag na franchising. Ayan, si Boots Bartolome, eksperto sa pagpasok sa franchising. Yan yun kasing nagnenegosyo ka nakasama yung nagtagumpay na sa negosyo. So, sino ang malalapitan kung gusto nyong magnegosyo? Una, Google nga po, Boots Bartolome. Iaano niya yung tungkol sa franchising. Yan kasi yung madali, magaan, hindi sinasabing sigurado na pagpasok sa negosyo. At may mga franchising associations yes, din, ano? That they can look Association into. of Filipino Franchisers, yan yung asosasyon na lehitimo, tumutulong, gumagabay sa mga negosyo at gustong pumasok sa negosyo. Arman, paano kung gustong pumasok sa yung mga investment portfolio? Yung mga ganyan, yung saan mga mutual Stock funds. market, mutual funds. Where do we go and how do we know if it's a good investment to get Safe into? talaga, yung That's safe talaga ang pera mo. Right. I-define ko muna yung safe. Ang ibig sabihin ng safe sa investment, hindi po sigurado
Kasi baka iniisip ng iba pag ginamit yung salitang safe ba yung investment na yan, akala nila sigurado yung investment. Uulitin ko po, walang siguradong investment. Kaya dapat maalam tayo kung paano tayo mag-invest. Anong sabihin ng safe na investment? May ahensya ng pamahalaan na nagbabantay o gumagabay dun sa investment na yon at nagpoprotekta doon sa investor. Kaya yung mga nabalita natin dito sa CNN Philippines, mga investment scams, Mga scam. kasi di ba hindi rehistrado, hindi kinikilala ng kahit anong ahensya ng pamahalaan. Yun, alam mo na, scam yun. Bakit safe? Ibig sabihin, meron silang track record. So, yung mga bago, miski na lihitin mo, mas nakakatakot kasi wala pa silang track record. Mas questionable pa yung safety nila. Pangatlo, itong mga tao na to may kilala, reputable, o mga kilala sa ibang dahilan o pamamaraan. So, yun yung mga issues sa safe ba yung investment. Kanino kayo pupunta? Sa lahat po kasi ng mga institusyon na kumukuha ng pera pang investment, isa lang ang naiisip ko na pumupunta doon sa investor. Yan yung insurance. All the rest, stock market. Pupunta ka sa stockbroker. Ikaw, na gusto mag-invest sa stock market. Gusto mo mag-invest sa mutual fund, ikaw, pupunta ka sa mutual fund. Miski na mag-open ng bank account ikaw pupunta sa bangko. Wala tayong nakikitang naglalako sa kalye na bank account kayo dyan, savings account. Walang naglalako na ganun. Insurance, may ahente. Pumupunta siya sa potential client niya, kukulitin ka sa bahay, sa opisina, sa text. So, yun yung kung saan ka pupunta, kailangan maalam ka at puntahan sila diretso. Okay, marami pa sana tayong tanong, pero may gipit na naman po tayo sa panahon. At yung mga tanong po na inyong pinadala na hindi namin nasagot ngayon, ipopost na lang po natin sa Facebook. Maraming salamat po, Mr. Armand Benco, Executive Director ng Colayco Financial Education. Thank you so much. Maraming salamat po. At kung kayo po ay may iba pang katanungan sa ating panauhin, maaari nyo siyang makontak sa Colayco Financial Education. Yung opisina po nila ay nasa Unit 807 City State Center Condominium, 709 Shaw Boulevard, Pasig City. Telephone numbers po nila ay 637-3731 or 637-3741. May mobile number po sila, 0917-853-7333. You can send them an email, info@colaycofoundation.com or info@colaycofoundation@gmail.com. They have a website, www.colaycofinancialeducation.com. Meron silang Facebook account, Francis Colayco, and you can tweet them at Handling Money.